Tiniyak ng pamahalaan ng pagpapalawig ng serbisyo para sa mga mamamayan. Kaya naman iba't ibang programa ang inilatag para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bukas. Si Emil Carrion sa detalye. Naging bahagi na ng selebrasyon ng Araw ng Kalayaan ang pagbubukas ng pintuan ng mga pribado at maging ng mga panggobyernong tanggapan sa mga bagong trabahador. Ito ay sa pamamagitan ng job fairs. Sa ika-117th anniversary of the Proclamation of the Philippine Independence ay magkakaroon ng pagkakataon maging ang mga bagong nagtapos para maging bahagi na ng lumalawak na workforce ng bansa. Bunsod nito, lalo pang pinalawig ang serbisyo ng gobyerno sa walang mapasukang trabaho. At sa pamamahala ni Pangulong Aquino ay kapansin-pansin ang bilang ng mga kagyat na nagkatrabaho o yung sinasabing HOTS or HOTS, hired on the spot. HOTS o hired on the spot. Na dati-rati 15% yung na kamit natin. Ibig sabihin, napakarami nang nagkakatrabaho dahil sa mga job fair na ito. Sa pagdiriwang naman ng kasarinlan ay nanawagan ng mga kapatid na Muslim sa pagsuporta nila sa hakbangin ng tunay na kalayaan mula sa kahirapan. Ito ay ang direktang epekto ng di pagkakaintindihan ng paniniwala at prinsipyo sa Mindanao. Pero kung ugatin ang kakulangan ng trabaho ay dagdag sa pagpapalala ng issue. From the private sector, tayo yung mga nagbe-bring in employment nga, sabi natin, panawagan for the Senate to look into the employment vacuum. May nakausap ako sa mira nung isang na mga kapatid nating Muslim na kabataan na nagtanong sa atin kung paano sila makaka-avail ng isang programa ng DOLE, yung Special Program for Employment of Students. Kasi may mga natulungan tayong maraming mga Muslim, lalo na sa bahagi ng Zamboanga City, Solo, Jolo at Basilan. Kasi dire-diretso itong ating special program for the employment. So hanggang Mindanao po pala nakakarating. Hanggang Mindanao. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carrion.